Magandang araw po mga kabansa, kayo ay nasa Iparas kay Paras at ito ay inyong lingkod Ado Paglinawan na bumubukan ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang hapon po mga kababayan. Una, itong kaibigan natin si Paring Ado Paglinawan, kasama natin dito sa programa Iparas kay Paras. Bumati din tayo sa ating mga kababayan na hanggang ngayon ay nalulun pa rin sa kahirapan. Walang changes at ito nga ang naging topic doon sa talumpati ni Mr. Arnel Tumanan ng Iglesia ni Cristo, na ang katunayan, although ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo, yung kanilang rally ay upang suportahan si Marcos Jr. sa kanyang salita na hindi maayos ang impeachment, ito ay divisive, ito ay hindi nagbigay ng lunas sa problema ng taong bayan, ito ay isang panggulo lamang at magkawatak-watak ang taong bayan. So, hindi lang yan ang in-address nitong Iglesia ni Cristo rally. In other words, nilagay nila sa konteksto. Nilagay niya sa konteksto, pero ang tunay talaga na layunin ng Iglesia ni Cristo is to expose the incompetence, the evils, and the corruption in government. At yan, maririnig natin kay Mr. Arnel Tumanan. Ito po, paparinig natin muna bago natin talakayin yung ibang sinasabi niya doon sa mga iba pang talumpati niya. Okay, so ito po, i-focus natin yung mga sinasabi ni Tumanan representing the sentiments of the Iglesia ni Cristo, na walang silbi si Marcos. Walang nagawa sa ating bansa. Naghihirap ang Pilipino, tapos hindi pinagtuunan ng pansin ang problema, ang hinaing ng mga Pilipino. Ito, pakinggan natin po yung Iglesia ni Cristo. Mula po sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, iba't ibang samahan at sangay ng pamahalaan upang isagawa po ang ganitong mapayapang pagkilos. Gaya po ng ating tema, pambansang rally para sa kapayapaan. Isigaw po natin ang kapayapaan. Kapayapaan! Kapayapaan! Maliwanag po sa atin na isang aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia, na dapat tayong magpasakop sa kapangyarihan o pamahalaan ng bayan, na yan po ang katangian at sinusunod ng mga kaalib sa Iglesia ni Cristo. Patuloy din po nating iginagalang at pinaninindiganan ang simulain ng paghihiwalay ng pamahalaan at relihiyon na itinatadhana po ng ating saligang batas. Dahil dito, ang ating mapayapang pagkilos na ito ay wala pong bahid na anumang politika. Ni hindi po tayo nanghihimasok sa mga pinuno ng ating bayan sa pag-ugit nila ng pamahalaan. Hindi po natin nais makialam sa pagpapatakbo ng pamahalaan ng ating bansa. Ano po ang nais ng maraming kababayan po natin?
at ng angaw-angaw na kaanib sa Iglesia ni Kristong narito ngayon. Ang nais po natin, ang maliit na tinig na ngayon ay pinagsasama-sama natin sa ating rally, mapakinggan naman ng pamahalaan. Bago tayo matipon dito kaninang umaga, meron pa po kaming nabasa at narinig isang politiko. Nakalulungkot, bago pa sumikat, laos na. Nang makita po ang milyong ito, milyong-milyon, na dami ng tao, abay sinabi niya kanina, kahit marami yan, minurya pa rin sila. Sino ba nagsabi sa kanya na tayo ang mayorya? Pero, sa dami natin ngayon, at sa lakas ng tinig ng mga mamamayang Pilipino, parang tayo na ang nasa mayorya. We have to single out this ugly duckling, for God's sake, dahil pinipintasan niya ang rally ng iglesia na hindi naman daw boses ng mayoriya, boses lamang ng boses ng majority, boses lamang ng minoriya. Ito, pakinggan natin ang dinadaldal nitong pinsan ni Matubato. Itong dating senador na hindi nakaupo pagka-senador, si Laila de Lima. Itong pambabastos niya sa Iglesia ni Cristo. Ito. You have some sectors saying that essentially it's an effort to protect the vice president. I certainly agree. Let's call spade spade. Because, they said that it's a rally for peace and unity. And then to support. And they also said that it is in support of PBBM's position that impeachment would not be proper at this point. You know, that he's against impeachment. So it's basically and essentially a pro VP Sara and anti-impeachment action. So, let's see. Because we have to tie this up to the survey results. The survey results clearly say that most Filipinos would prefer impeaching VP Sara at this point, as against the position that, that you just let it go. Let go all these allegations against VP Sara. So, yes, this INC rally may be able to really have great numbers on the streets for purposes of that supposedly peace and unity. But it's still supporting a minority position. And no matter how massive the crowds would be, it's still a minority. A minority position is a minority. So, napakasinungaling nitong Laila Matubato de Lima na ito minority. Saan nanggaling yung sinasabi mong minority lang yung ano ba sinasabi niya? Minority lang yung Iglesia ni Cristo. At majority daw of the Filipinos, citing 41%, are in favor of impeachment. Unang-una, sa addition pa lang, Miss De Lima, paltos na yung 41% is majority. Saan mo nakuha yung ang majority po, Mrs. Matubato De Lima, ay 50 plus 1, 51%. Pero napakasinungaling mo, nilalait mo pa yung rally ng iglesia,
Pero ang katotohanan, base sa survey, it was not really 41% ang in support of the impeachment. It's only 19%. Kasi ito po, ipakita namin sa iyo, itong SWS data. Ayan, how liars use SWS data to make fake news. Ito yung data, impeach complaint versus Sara, number of respondents, if 2,000. percent correctly based on 2,160 respondents. Total respondent. Total respondents. Out of 2,160, ilan lang ang nag-agree na i-impeach si Sara? 416. What is 416? To 2,163 respondents. It's only 19%. It is very wrong for you to lie to the people, Miss Matubato de Lima, na 41%. Kasi 19% lang. The rest did not agree, undecided, do not know, aren't aware. And that is, that is 81% of the Filipino are not concerned about the impeachment. You lied to the public. Wala kang kaiba ni Matubato na nagsisinungaling din na siya ay membro ng death squad pero wala namang napatay ni isa pa. Anong klaseng death squad yan? Pero nung tinanong, may napatay na ba po kayo? Wala pa po. And yet, sinasama sa death squad. At sinong may pakulo ng Matubato na yan? Itong pinsan niya na si Laila Matubato de Lima. Ito yung article ni Ginoong Tiglao, Bubi Tiglao sa Manila Times. Ito, basahin natin ang portion. SWS survey report on Sara impeachment maliciously false. Social Weather Station report released by the Philippine News Agency said its poll showed 41% of Filipinos support the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte was colossally wrong, deliberately and maliciously manufactured fake news. And this is being propagated by fake news Matubato de Lima, Mrs. Matubato de Lima. At saka nung government news agency, PNA. So, yung survey ng SWS, tama, pero tinwist ng Philippine News Agency to suit the support to pursue the impeachment of Sara Duterte. Yan, coming from Bubi Tiglao, who is a very honest and a person of integrity, has been in the forefront of espousing good media output. Ine-echo din nung isang ito naman. Isang bayaran ng Amerikano. Ito naman, hindi na natin napakinggan yan. Ito naman, ibalik natin si Arnel Tumanan. Mayroon naman siyang isang pinatamaan na isang politiko na binaboy na ng Supreme Court ito dahil Dennis Barr, pero pinatamaan ni Arnel Tumanan dahil nga tinatawag niya daw ang mga Pilipino ay mga bobo. Ito, pakinggan natin si Arnel Tumanan. Ang totoo na ito sana ay maunawaan at maintindihan ng marami, lalo na ng mga namumuno sa ating bansa, na itong ginagawa po natin, mga mahal naming kababayan, sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, ay pagtulong natin sa pamahalaan.
tayo sa kanila na kanilang makita, na kanilang madama ang tunay na damdamin ng taong bayan na naglukluk sa kanila. Mula pa kanina, sa mga naunang nagsalita at maging sa mga video presentation, ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas, na yan po ang dapat na unahin na asikasuhin at bigyan ng solusyon ng mga naluklok. Ito po, kung napakinggan nyo, this rally does not only address Marcos' statement that he is not in favor of impeachment. But ito po talaga ang central na purpose ng Iglesia, is to sound off to Marcos na kami po, Marcos Jr., ay paparinig sa iyo na sobrang kabulastugan ng gobyerno nyo. Yan ang sinasabi ni Tumanan. How did he say it, partner? Parang what he's saying, translated, is we are helping you realize the true state of the nation. Yes. And the true state of the nation is ang gulay, ang kamatis, ang sibuyas, ang bigas, ang kuryente, ang tubig ay sobra-sobra na. Hindi na maabot ng ordinaryong taong bayan. At wala kang ginawa, kundi pagbigyan mo yung mga minions mo, mga alipores mo, na guluhin ang bansa. You are such a incompetent leader na hindi mo ma-address. Kaya it takes the Iglesia ni Cristo to remind you na gumalaw ka, Marcos. Dahil sa 3 taon na naghahari-hari ka bilang Pangulo, ay wala po kayong nagawa. 2.5 actually. 2.5 or 3 years, it does not matter dahil parang 4 years na tayo nagdusa. Buti ko may darating pa. So yun ang pagtuunan mo ng pansin. Hindi yung impeachment lamang, kundi ang Iglesia ni Cristo ay pinapalinggan po kayo, Marcos Jr., Makoy, na ang ating bansa ay bigyan mo ng atensyon, baliktarin mo ang kabulastugan at gawin mong tama. It's a warning to you. Otherwise, baka mamaya pangalawang rally ng Iglesia, it would already make a difference as far as you're concerned. Kung hindi ka tutugon dito sa warning nila. Kumampi sila sa magandang sinabi mo tungkol sa impeachment because it will be divisive. Bakit maging divisive yan? At bakit gusto ng Iglesia kapayapaan? Kasi pagka in-impeach nyo ang isang very popular person who won 32%, 32 million. o who won 32 million votes, more than Marcos Jr., hindi mo basta-basta lang yang kantiin. Hindi mo lang basta-bastang pabagsakin. Because the 30 million people, ilan man lang ang nakonbinsi dyan, I would say 25 million of that are still for Sara Duterte. And hindi nyo pwedeng kantiin yan. And 25 million people, and even more, right now, would not just sit there, will be a bystander while she is being removed from office through an impeachment that is a farce impeachment. Paring Ado, what can you say more?
Well, kung valid yung mga grounds for the impeachment, wala nang question dyan. Pero, ang problema is, hindi valid in the first place. No? And at the same time, it obscures the real problems of the country that the country is facing today. Yun po, The mga severe kababayan. economic Tapos, Problem. ang sama na nga ng administrasyon ng Marcos na ito, mayroon pa siyang bata-bata, mayroon pa siyang puppet or hindi puppet ito puppy yung maliit na aso tuta. Tuta, mayroon pa siyang tuta na nagdadaldal na bobo daw ang mga Pilipino. Ito pinapakinggan ngayon ni Manong Arnel Tumanan sa kanyang talumpati. Ito pakinggan natin. At tinira niya itong asong ulol na ito. Ito. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino ang totoo nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, manurunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang. Isigaw nyo nga, hindi mangmang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! At lalong hindi tayo bobo. Hindi bobo. Sana marinig yan ng isang abogado. Sana marinig yan ng isang abogado na ang Pilipino ay hindi mangmang, hindi bobo. Although may maraming abogado na bobo, kaya na-disbar ng Korte Suprema. Dahil kung matalino ka, hindi ka dapat ma-disbar. Pero kasi bobo ka, wala kang argumento na maganda, kaya sinipa ka ng Korte Suprema. At sino ba ang pinapakinggan ni Mr. Tumanan? Ito, pakinggan natin itong sinabi niyang may isang politiko na bobo daw ang Pilipino. At ang katotohanan pala, siya ang bobo. Ito, pakinggan natin itong bobo na ito. Isang tambak na bobo yung mga DDS. Mga tanga. Nakita na nila kung paanong waldasin ng pera ng Pilipinas. Daan-daang milyon. Ha? And still, naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo. Mga tanga, mga bobo. DDS, mga tanga, mga bobo. Isigaw nyo nga, hindi mangmang! Hindi mangmang! Hindi mangmang! At lalong hindi tayo bobo! Gadon, paring Larry, my good friend, hindi bobo ang Pilipino. Iilan lang ang bobo, isa ka dyan siguro sa mga bobo. Kasi kami, mga matalino kami. Hindi kami nabdisbar So ano yun Ikaw at saka may isa pang babae na nagkukunyari na opposition din siya, dinisbar din. Baka bobo din yun. Declaration by judicial fiat. No? Can you imagine a judicial action declaring you bobo, disbarred? Bobo, disbarred. Oh, Kasi my kung God. matalino ka,
You could have argued intelligently, but you failed. Why? Because you're dumb. Yun ang totoo. Tapos, mangdadamay ka pa, lalaitin mo pa ang mga Pilipino na bobo, kaya ang Iglesia ni Cristo ay nagsigawan na hindi bobo ang mga Pilipino. Hindi bobo, pare. Kinurek yung slogan mo na panis. Oo. So, yun po. At, ang masama dito, yung presidential advisor na 100 years old na, nakisawsaw din dito sa issue. Nakisawsaw din dito. All right lang naman sana na magdadaldal siya sa kanyang Facebook account. Pero kung sumawsaw ka na tatakutin mo ang mga Iglesia ni Cristo, tatakutin mo ang Pilipino na unconstitutional yung kanilang rally, that's the dumbest thing that you ever said in your entire life. Parang inuulit mo ang pag ginagawa mo nung martial law. Inuulit mo ang pagiging administrador mo kay Marcos Sr. pagdeklara ng martial law. Kasi hindi ka naniniwala ng freedom of speech, freedom of expression. Binabantaan mo ang mga rallies who were just expressing their right to freedom of speech, the right to expression, the right to express their dissatisfaction with the government, at tinatakot mo. Ito yung sinasabi nitong Enrile na ito. Ito. Sana hindi na po kayo nakisawsaw, sir. Kasi napupuna katuloy na you are an excess in the office of the president. Ito, pakinggan natin. Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile has issued a stark warning about the potential implications of the Iglesia Ni Cristo's National Rally for Peace. He questions whether a religious organization with its vast membership could amend the Constitution or dismiss its provisions. Enrile emphasizes the importance of upholding the rule of law, urging caution against prioritizing the desires of a group over legal processes. This rally, attended by approximately 1.8 million supporters, aimed to bolster President Marcos's opposition to impeachment efforts against Vice President Duterte. Enrile's statements underscore the delicate balance between religious influence and constitutional integrity in governance. Nakisawsaw pa, hindi na lang siya tumahimik at questionin nyo pa, Mr. Enrile, yung Manong tawag ko diyan, Manong Manong Johnny. Manong Johnny you have said gone beyond your wisdom. Pagka masyado mong tinatalino mo yung sarili mo, nagiging sabi ni Gadon, naging bobo ka sa mga sinasabi mo. Alam mo, ang mga member ng Iglesia ni Cristo are all Filipinos. They are allowed to express their opinions. They are allowed to say their grievance against government, to say their support against government, to say things about government. Bakit mo sasabihin dangerous at saka borders as a violation of the Constitution, violation of the power of the state and the church? Nakakalungkot. Sana you should be cherished at that age that you are now. Tumahimik ka lang. You have now arrived, pero kasi ang Constitution is a creation by the people. I can disagree with the Constitution. I can even as a citizen, together with other citizens, you can I can even amend and change the Constitution.
Oh, that's the power of the people. Oh, di ba? That's the power of the people Hindi through infallible constitutional yan. amendment. Hindi immutable yan. Oh, pero wala naman tayong pinag-usapan tungkol sa saligang batas. Ang pinag-usapan natin ay yung karapatan ng bawat mamamayan na magsalita. Ha? Ha? Kaya nga mayroong batas, mayroong tinatawag na nag-mention siya ng rule of law. Kasi kung ang isang Pilipino ay lumampas doon sa kanyang karapatan such that it becomes libelous, yung kanyang statement, it becomes an inciting to sedition and magiging Threat threat, to great national threat. security. Even to ordinary people, great threat. Yung pananalita mo, mayroong ano yan, mayroong boundary. Oh. Pero wala namang, it didn't reach ano namang violation of law, specifically, ang ginawa ng Iglesia ni Cristo. What abuse of for you to speech? warn. Gusto mo lang makisawsaw. Siguro, hindi ka na siguro kinukonsulta ni Marcos Jr. dyan, kaya daldal ka ng daldal sa Facebook account mo. Wag naman. Kami, alam mo, palong-palo ako sa iyo. Nirirespeto pa kita. Pero wag naman din na i-threaten mo ang karapatan ng taong bayan, Mr. Enrile. And use the Constitution in that way. And use the Constitution to create fear. Dahil ikaw ay nakaupo dyan sa pedestal mo. Wag naman. Naka-safety ka dyan, naka-comfort zone ka dyan. Oo. Oh. So, At saka ito po, hindi naman niya nararamdaman yung gutom ng Pilipino. hindi. Siyempre. Hindi niya naramdaman yan. When was the last time you really visited the public market? Yung kamatis, 20 pesos na isa. Masyado nang mahal para i-itsa sa mga mukha mo. Yung 1,000 pesos ang kilo Bell pepper. Yung itlog, my goodness. Oh my gosh. Tapos They become too valuable to waste. Tapos, ito nga, sinasabi nga natin na itong rally ng Iglesia is to support even Marcos. So, ikaw, tao ka ni Marcos, nandiyan ka sa likod niya bilang presidential legal advisor. Itong Iglesia ni Cristo ay naninindigan sila, so suportahan yung sinabi ni Marcos, sasalungatin mo pa at tatakutin mo. Ano mong klaseng Tulad ka lang nitong mga leftist itong mga leftist na ito, sinasalungat din si Marcos. Tingnan mo, mayroon pa nga daw fourth impeachment at kinakalap daw ngayon ang mga signatures ng mga members ng Congress. Ito, pakinggan natin itong dinadaldal nitong mga komunista na to. Unahin ang bayan. Some endorsers of the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte are unbothered by the Iglesia ni Cristo's National Peace Rally on Monday. Kahit pa sabihin mong 1.5 million yan na lumabas, it's not the totality ng Filipino people asking for justice doon sa mga nangyari o naganap na paglustay ng pera ng taong bayan. Sa pagkausap natin sa ating mga kasamahan dito sa Kongreso, ay wala rin naman silang pakialam at on the top of their mind pa rin yung impeachment, yung pagpapanagot kay Sara Duterte. Sino bang nagdadaldal tungkol sa impeachment? Itong mga kaliwete. Nilalait pa nila yung rally ng Iglesia na wala daw. Wala daw saysay, walang Pero may narinig ba tayo? Ito, ang nakita mo lang is si Brocha, si Castro, at saka yung NPA na Manuel, recruiter ng NPA, according to the investigation sa Senate. Sila lang tatlo ang naririnig mo na ipapatuloy daw ang impeachment at may nangangalap na daw ng signature. Pero ikaw paring Ado, may narinig ka ba na mainstream member of Congress? May narinig ka bang isa na
in public ay sinagsasabi na mag-i-impeach sila. Alam mo, Nasasalungat sila kay Marcos. alam mo, Jeng, pagka merong elected by district na nagsalita against that, tepok na yan. Tepok na yan. Hindi. Pero okay yan. Wala akong That's the consequence. But mayroon bang isang Party list, puro kaliwa. puro kaliwa lang. Sila ang tatlo lang rin. Oh. Na nagsasabi na mapapatuloy ang impeachment. Na hindi sila natitinag doon sa rally ng iglesia. Mayroon bang isa dyan? Ito nga I don't know if this is an offshoot of the iglesia rally. Yung pagtanggal nila, tinanggal nila si Saldico. Why only one? Why should you sacrifice only one, si Saldico? Nautusan lang naman yan si Saldico. Hindi naman yan, yung mga desisyon dyan, hindi naman kay Saldico yan. Saldico is just made to do things. Tapos ay pinalit. Mas worse. Ang pinalit, mas worse. Hindi alam ko anong rules. Hindi alam ko ano ang budgeting process. Ewan ko nga kay speaker, bakit yan ang pinalit matalino naman sana itong speaker natin, pero ginagamit sa hindi tama na mga gawain So, I dare any one congressman to say that he is going to pursue the impeachment after the Iglesia rally and after Marcos has already made a statement against impeachment. I dare anyone to come out in the open right now. Otherwise, kasama sila doon sa mga kaliwete na yan na walang ginawa kundi sala sa init, sala sa lamig. Kung kontra sa gobyerno, kung hindi nila makuha yung gusto nila. Kakampi naman kung nakuha yung gusto nila. Puro panggugulo. Itong Brocha na ito at saka itong Castro na convicted already by judgment of the court. Yung Manuel na recruiter ng mga kanya mismong mga kasama ay nagsasabi na siya ay taga-recruit ng mga bata, mga estudyante para mag-join sa NPA. And yet they are still there in Congress. I don't know what kind of government is this. Mga kababayan. So mga kababayan, yun po ang ating mga sinasabi na hindi lang si De Lima kundi may mga iba din na mga bayad na mga periodista, mga columnist na nagsisinungaling din, pinapalabas na marami daw porsyento ang nagsusupport sa impeachment ni Sara Duterte. Mayroon pa isang Bombay dyan na columnist na walang ginawa kundi magsinungaling sa kanyang mga articles na sinusulat. So what's new about paid hacks of this government? Paid hacks of media practitioners paid by the government, should I say. Yun po ang pangyayari ngayon. They can say what they want to say, pero para sa akin, walang naniniwala. mas importante pa rin sa argument and the statement of facts and premises, yung expression ng sentiment, yun, na kayo, mga insensitibo kayo, ay dinilisregard ninyo. Sentiments ng mga maliliit na mga mamamayan. So huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell at mag-subscribe na rin sa YouTube channel ko at Ado Paglinawan, Iparas kay Paras.